Malakas na pagsabog ang narinig ni Bianca nang sumabog ang van. Hindi na sila makadaan dahil umupoy ang van kaya tuloy-tuloy ang pagmamaneho ng dalaga pabalik sa opisina. Bianca, agad na niyakap ni Primo ang dalaga nang bumaba ito sa sasakyan. Okay ka lang? May sugat ka ba? Ininspeksyon niya ang katawan ng dalaga kung may tama ito ng bala dahil dito ang madaming gasgas ang sasakyan nila. I'm fine, Primo. Sagot ni Bianca at napatingin kay Simon. May sugat ho ba kayo, Tito? I'm fine, Iha. Magpahinga ka na muna. Huwag na muna kayong umuwi. Simon! Honey! Naiiyak na sabi ni Amara nang bumaba sa kotse. Oh my gosh! Are you okay? I'm fine. Bulletproof ang sasakyan ko. Sabi naman ni Simon. Bakit ba kasi wala kang kasamang bodyguard? Kasama ko si Bianca. Wika ni Simon kaya napatingin si Amara sa anak. Bakit kayo magkasama? Tanong ni Amara sa kanilapitan ng anak at hinawakan sa magkabilang kamay. Are you okay, Iha? Isugat ka ba? I'm fine, tita. Naiilang na sagot ni Bianca pero nagulat siya nang yakapin siya ni Amara habang umiiyak. Thanks God at safe ka. Okay lang ho ako. Ani Bianca at mahinang tinulak si Amara kaya lumayo ito sa kanya at muling bumalik sa asawa. Hindi mo alam kung gaano ako natakot. Umiiyak na sabi ni Amara at pinagsusuntok ang asawa sa dibdib. It's okay, I'm fine now. Mahinahong sabi ni Sir Simon. Dito na muna tayo sa hotel matulog. Dito na tayo sa opisina magpalipas ng gabi. Sabi ni Primo sa dalaga at humarap sa mga magulang nito. Ako na hong bahala kay Bianca. Ingatan mo siya. Bil ni Simon at inakay ang asawa para muling sumakay sa kotse nila kasama ang mga bodyguards. Are you okay? Tanong ni Primo kaya tila napukaw ang dalaga muli sa mahimbing na pagtutulog. I'm fine. Sagot niya nang muling naalala ang nangyari kanina. May relasyon kaya ang Nanay Lucy niya at si Sir Simon? Bakit sa huling pagkakataon, si Nanay Lucy ang naisip ni Tito Simon? Pero ang bait at ang ganda naman ni Amara para ipagpalit nito. Or kakilala kaya ng mga magulang niya ang mga Cruz? Primo, tingin mo, kilala ni Sir Simon ang Nanay Lucy ko? Bakit mo natanong? Kanina, sinabi niya ako nagmaneho kung gusto ko pang makita namin ng mami ko. Naguguluhang sumbong niya nang biglang sumakit ang ulo. At tinawag niya akong Ani. It's okay. Ang tinutukoy siguro niya si Tita Amara dahil akala niya ikaw si Ani. Sabi ni Primo at inakay na ang dalaga papasok sa elevator. Let's go. Magpahinga ka na ha. Alam kong pagod ka na. Pumasok sila sa opisina. Tinawagan din niya ang agency para magpadala ng magbabantay sa kanila sa baba. Bakit may armas ka? Tanong ni Bianca nang ilapag ni Primo ang armas sa ibabaw ng mesa. For security. Hindi natin alam isip ng kalaban ngayon, Bianca. Sagot ng binata. Matulog ka na. Pinahiga niya si Bianca at hinalikan sa noo pero niyakap siya ng dalaga sa leeg. Akala ko hindi na kita makikita. Mangiyak-ngiyak na sabi ng dalaga. Nandito na ako, love. Hindi na kita hahayaang mag-isa. Sabi ni Primo. I want to feel you. Sabi naman ni Bianca. Di ka ba pagod? Gusto kong takpan ang alaala ng nangyari kanina. Sabi ni Bianca at hinaplos ang balikat ng binata kaya pinagbigyan siya ni Primo. Dinaman nila ang init ng bawat isa. Kinaumagahan, dahang-dahang nagmulat si Ani ng mga mata. Nakaramdam siya ng mabigat na bagay na nakadagan sa bewang niya kaya kinuha niya ito. Nakaramdam siya ng lamig sa ilalim ng kunit kaya napasilip siya. Wala siyang kasuotan. Normal lang naman dahil palagi siyang ganun sa bahay kapag matulog. Iginala niya ang paningin. Hindi familiar sa kanya ang paligid kaya nagtaka siya. Anong ibig sabihin nito? Malakas na sigaw niya sabay bangon nang makita ang lalaking walang suot sa tabi niya. Kinuha niya ang armas at ikinasa ito. Hey! Saad ni Primo na nagulat sa lakas ng boses ng dalaga. Primo? Hindi makapaniwala ang wika niya. What have you done? Bulyaw niya sabay tutok ng armas sa binata. You wanna die? Ibaba mong armas. Sabi ni Primo na napatingin sa katawan ng dalaga kaya agad na hinablot ni Ani ang mga kasuotan at sinuot habang nakatutok pa rin ang armas kay Primo.
Anong ginawa mo, Primo? Galit na tanong niya sa nanlilisik na mga mata. Mabilis ang naging kilos ng binata para agawin ang armas sa dalaga. Ani, balak mo pa talaga akong mawala? Hindi makapaniwalang tanong ng binata nang maagaw ang armas. Buti at sa kisame nakatutok kaya walang tinamaan sa kanila. Yes! Talagang gagawin ko yun. Bulyaw ng dalaga at padabog na naglakad patungo sa pintuan. We're getting married, sabi ni Primo kaya napatigil ang dalaga at nilingon siya. And who told you? You asked for it. Sabi ni Man Primo. Me? Bulalas ni Annie sabay turo sa sarili. You're crazy. Napabuntong hininga si Primo nang lumabas si Annie. Sabi ko na nga ba? Bulong ng binata pero nagulat nang biglang bumalik ang dalaga. Tell me what happened. Sabi ni Annie sabay tingin sa damit. And why am I wearing these cheap clothes? Aminin mo nga. Matagal nang bumalik ang alaala mo, no? Tingin mo kung bumalik ng alaala ko? I'll do those things? Bulyaw ni Annie na naikuyom niya ang kamao. Kainis, I have to think. Nahiga siya sa sofa at inalala ang mga nangyari at pagkatapos niyang makidnap. Gosh, ginawa mo kong mahirap at sekretary? Wika niya nang maalala ang pinagagawa ni Primo. Sana maalala mo rin na pinasabog mong kusina ko. Not my problem. Sa yaman mo gagamit ka lang ng gasol? Depensa niya. Anyway, ayoko nang maging sekretary mo. Tumayo siya at inilahad ang kamay kay Primo. Akin na. Ang ano? Sahod ko. Mahal ang talent fee ko. Wala akong pera. Isa. Pagbibilang niya kaya napilitan si Primo na kunin ang credit card niya. Hanggang 1 milyon lang limit ito monthly. Password? Birthday ko. Hindi ko alam ang birthday mo. Napilitan si Primo na sabihin ang totoong password. Okay. Sabi niya at lumabas ng silid. Ma'am, bati ni Diego nang makasalubong niya pero hindi niya pinansin. Hey! Tawag ni Dayan kaya napatigil si Annie. May kailangan ka? Taas noong tanong ni Annie. Mukhang dinodouble mo ng trabaho mo ah. Dito ka ba natulog? Ugali mo ba talagang pakialaman ng buhay ko? Tanong ni Annie. Sana lumugar ka naman. Mang-aagaw. Sa tingin mo aagawin ko si Primo sa'yo? Idikit mo sa baga mo. He's not my type. Inis na saad ni Annie. Pero pinaibig mo siya. Siya ang habol na habol sa akin. Ask him. Naya din way hingokit. Hurya lui. Hewi ang prorig. Hekap nga siyalaw nga pakimakans mo na ay anjini. Ano na naman to? Tanong ni Primo na kalalabas lang ng silid. Yung sekretary mo. Sumbong ni Dayan. Primo, wika ni Annie at tumakbo palapit sa binata sa kaniyakap ito. Sabi niya, pinaibig daw kita tapos kayo naman talaga. Sabi niya at napasubsob sa balikat ng binata. Primo, she's a liar. Wala naman akong sinabi. Tanggi ni Dayan. Kung ganyan ang tingin niyo sa akin, magre-resign na lang ako. Malungkot na sabi ni Annie at lumayo kay Primo. Palagi na lang ako nabubuli rito. Kapag ako yumaman, ipapasara kong kumpanyang to. Dayan, humingi ka ng paumanhin sa kanya. Sabi ni Primo. What? Primo naman? No. Pagtutol ni Dayan. Ask an apology. Mahinang sabi ni Primo. She's just a secretary. She's my fiancé. Pag-amin ni Primo, kaya pati si Annie ay nabigla din. Nakalimutan niyang nakapag-usap na pala sila ng mga magulang niya na magpapakasal sila ni Primo. Hibang ka na ba para pakasalan siya? Maybe. Mahinang sagot ni Primo na magulo pa ang isip. No. Tanggi ni Dayan at tinalikuran sila. Sino nagsabing papakasal ako sa'yo? Nagbabaga ang mga matang sabi ni Annie. Sino ba nag-initiate ng kasal, Annie? Natigilan ang dalaga at naikuyom ang kamao. Wala pa ako sa matinong pag-iisip ng Primo. Sinamantala mong lahat. Sumbat niya. Sabi ko na nga ba magkakaproblema tayo kapag bumalik ng alaala mo. Don't worry, ikaw ang masusunod. Dapat lang. Taas noong sabi ng dalaga at pinuntahan ng mga magulang na malapit sa hotel. Bakit nandito ka? Nagpaalam ka ba kay Primo? Tanong ni Simon na kakabangon lang na pumasok ang anak. Anong ginagawa mo rito?
Tanong ni Amara na bumangon. Tito Simon, sabi ni Annie. Kagabi, nang inatake tayo ng mga grupo na yon, akala ko mawawala na tayo. Sa pagkakatanda ko, may inamin kang sikreto sa akin. Anong sikreto? Curious na tanong ni Amara. Anong pinagsasabi mo? Inosenteng tanong ng ama. Mabait si Tita Amara sa akin kaya ayaw ko po siyang lokohin. Naiiyak na sabi ni Annie. May tinatago ka ba sa akin, Simon? Baling ni Amara sa asawa. Hindi ko alam ang pinagsasabi niya. Sabi ho ni Tito Simon, kailangan ako magmaneho dahil kung hindi na niya makikita ang babaeng mahal niya. Si Amara ang tinutukoy ko. No, tanggi ni Annie. Ibang pangalan ang sinabi mo. May babae ka? Bulyaw ni Amara at hinampas ng una ng asawa. Aminin mong totoo. Wala akong iba. Niwala ka naman sa kanya. Sabi mo ho, baka hindi mo na makita ang anak mo sa iba kaya kailangan nating mabuhay na dalawa. Tito Simon, thank you for saving my life. Pasalamat ni Annie. What's the meaning of this, Simon? May anak ka sa iba? Umuusok na ang ilong ni Amara sa galit. Sabi ko na nga ba may babae kang tinatago. Honey, makinig ka naman. Paano kung maglolo ka isaanin palagi kong kasama? Tita Amara, hindi mo po talaga deserve na lokohin. Napakabait mo pong tao kaya natatakot din ako magsinungaling sa'yo dahil para nahukit ang ina. Na kayo kong sabi ni Annie. Pero sabi ni Tito Simon, kapag makaligtas kaming dalawa, susundin na niya ang puso niya. Hahanapin ho niyang mag-ina niyang iniwan niya para sa'yo. Sinungaling ka, Simon. Bulyaw ni Amara at nagwala sa loob ng silid. Kailan mo pa ako niloloko? Pinagtatapon niya ang lahat ng gamit pero hindi na kumilos pa si Simon para pigilin ang asawa. Kumuha ng wine si Annie at kampanting nag-crossed legs habang pinagmamasdan ng inang nagwawala sa galit. Ano? Iiwan mo ako? Sige, mag-divorce tayo. Matapang na sabi ni Amara pero hindi siya pinansin ni Simon. Kapag kuway, pagod na naupo siya sa kama at umiiyak. Kailan pa bumalik ang alaala mo? Seryosong tanong ni Simon kaya napatingin si Amara kay Annie. Daddy naman, you spoil the fun. Nakalabing sabi ni Annie. Pasaway kang bata ka. Gigil na sabi ni Amara na sasabunutan sana ang anak pero pinigilan siya ni Simon at niyakap. Bitawan mo ako, Simon. Nagtatampo pa rin na saad ni Amara. Niloko ninyo ko, Ma'am, Dad. Ginawa ninyo kong walang alam. Nagtatampong sabi ni Annie. Kailan lang, Annie? Ulit na tanong ni Simon. This morning. Sagot ng dalaga. You can't be exposed, Annie. Masyadong matinik ang Lion Phoenix at umaatake na sila. Muntik na tayong mawala dahil kumikilos na sila. Magbabayad pa rin sila sa ginawa nila sa best friend ko. Galit na wika ni Annie. Go back to Primo. I-push niyo ang project kay Enzo. I don't want. Ayoko makitang lalaking yun. Tanggi ng dalaga. Kahapon lang in love ka sa kanya. Sabat ng kanyang ina. Kahapon yun, Mom. Iba na ngayon at bukas. Dad, hindi ko kaya magpakasekretary sa kanya. Oras na malaman nilang anak kita, malalagay sa peligro ang buhay mo. Mas mainam na kay Primo ka muna para mabantayan ka niya. Wala bang ibang options? Tawagan ko si Primo na sunduin ka. Sabi ni Amara. Paano mo nahulaan na may magtatangka sa buhay natin kagabi? Tanong ni Simon kaya ngumiti si Annie. I have my ways. Sagot ng dalaga. Boss, 2 araw nang hindi umuwi si Ma'am Bianca. Nag-aalala na wika ni Diego. Tingin mo uuwi pa yun bumalik ng alaala niya. Saad naman ni Primo. Ang sabi ni Amara ay nagpapahinga raw ang anak nito sa bahay. Hindi na ba matutuloy ang kasal ninyo? Sa ugali niya? Malamang hindi. Sagot ni Primo at ipinagpatuloy ang ginagawa sa computer. Akala ko ba totoong relasyon nyo? Di ka ba niya naalala? Pag-ibigan ninyong dalawa? Ayoko nang pag-usapan sa ngayon, Diego. Kung wala kang gagawin, lumabas ka muna. Okay, boss, labas muna ako. Bili lang ng merienda mo. Ano bang gusto mo? Pizza. Sagot ng binata kaya lumabas na si Diego. Tiningnan ni Primo ang cellphone pero walang text o tawag mula kay Annie. Malamang kinalimutan na siya nito. Pasok. Sabi niya nang marinig ang kumakatok. Annie? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Annie at dumiretso sa pwesto nito. Bakit hindi mo dinidiligan ng orchids ko?